bagaman may mga parang feeling mo, luma kang bagay, luma kang asawa, luma kang karelasyon, parang may mga luma sa buhay mo. Pero kanina, habang nag-worship tayo, nararamdaman ko talaga, binabago tayo ni Lord. Tapos nire-ready ni Lord yung mga puso natin. Pine-prepare niya to sa mga salita, di ba, na gusto niyang itanim sa atin. Tapos kanina rin na totoo din ako, nakaka-bless na rin yung choir, di ba? Ang gagaling na ng mga choir, ayan, praise God. Tsaka, ayan, yung dumadami na rin sila. Tsaka maganda, pag-pray natin, maintain nyo yan, di ba, na yung mas lalo kayong dumami, tas at the same time, always present kayo. Kasi maganda, di ba, kapag kompleto yung boses, kapag naririnig lahat. And then yun nga, magmula kanina talaga hanggang sa nag-ooperate si Lord. Kumikilos talaga si Lord sa mga buhay natin. Okay? So ngayon, nirarun through natin ngayong March ang tungkol sa mga pangako ng Diyos. Diba? Nirarun through natin yung mga promise ni Lord. Tas ang ganda lang nung topic ni Ate Mer, ni Pastora Mer nung OPM, kasi naman tungkol naman siya sa pangalan ni Jesus, pangalan ng Diyos. Na maganda rin po, mapanood nyo po yun para magamit nyo po siya sa pananalangin, di ba? Kaya yun po, maganda, panoorin nyo kung hindi nyo pa napapanood yung Promise of Answered Prayer, tsaka yung Blessed Promises of God. Ayan, sa YouTube. YouTube para may kita. Ayan, ayun nga. So, basta itong mga buwan ng March na to, yung akin, itutuloy ko siya yung tungkol sa promise ni Lord. Although, ang galing kasi kada nire-remind mo yung sarili mo ng promise ni Lord, nagiging on fire ka ulit, di ba? Kasi naalala ko nga, ano nga ba yung tema nung March last year? Tungkol pala sa fire, di ba? Fire month, di ba? So, pero iniisip ko nga, every time na nare-remind tayo ng salita ng Diyos at pangako niya, nagiging on fire pa rin tayo, di ba? Sa ating pananampalataya. Ngayon, dito naman sa ating pag-aaralan, meron kasing isang self-made millionaire ang naimbitahan sa East Harlem na school. Ayan, doon siya sa Puerto Rico, naka-base. Tapos ngayon, ang pag-i-speakan niya lang naman ay mga 56 na estudyante na gusto nang mag-drop out sa school. Ngayon, edi pagdating niya doon, iniisip niya, ano nga kaya ang sasabihin ko sa kanila para ma-encourage silang mag-aral. Kaya ngayon, nung nakatapat na siya, nandun na siya sa podium, tapos katapat niya na yung mga grade 6 students na mga Puerto Rican, di ba? Tapos i-encourage niya. Parang may notes naman talaga siya. Meron siyang hinanda na speech. Pero ang ginawa niya, nilukot niya yon. Tapos alam niyo ang sinabi niya lang. Sabi niya dun sa 56 na grade 6 na students, magstay kayo sa mga klase niyo at kapag nag-college kayo, ako bahala sa tuition niyo. Diba? Alam niyo ba, ang galing, kasi yung 56 students na yon, nakagraduate silang lahat ng high school. Diba? Kasi alam niyo kung bakit? Sabi nung isang estudyante, ito yung remark niya. Sabi niya, I had something to look forward to, something waiting for me, and it was a golden feeling. Sipin niyo maigi, na dahil sa pag-asang binigay na yon ni Eugene Land, dun sa grade 6 students na yon, na 59 pala students, lahat sila, nakagraduate ng high school at nag-pursue ng college. Bakit? Kasi yun ang nagagawa ng hope o ng pag-asa sa isang tao. Diba? Kaya nga yun din ang rason, diba? Yung mga pinapangako, diba? O promise ng mga papaya soap, diba? Yan ang mga pinapanghawakan ng mga tao. Kaya sila bumibili na kapag pinahid nila yan sa kanilang balat, puputi sila. Kaya naman kahit 80 pesos pa yan, 90 pesos, bibilihin talaga yan. Di ba? And ganun din sa mga magic syrup, sa mga Ajinomoto na pinapangako na kapag tinaktak mo to, sa lutuin mo, sasarap yan. Kaya naman, marami ang mga consumer na tumatangkilik dyan. Kasi ganun, di ba? Ganun ka-powerful ang umasa, tsaka ganun ka-powerful ang pangako. How much more, tingnan nyo, isipin nyo si Eugene Land yun, tao lang yun. Pwede ngang mabali niya yung pangako niya, di ba? Pero how much more, di ba? Ang magiging epekto nito sa ating pag-asa o sa ating buhay kapag ang pinanghawakan natin ay pangako ng Diyos. Yan naman ang title ng message natin for today is Hold On to God's Promises. Yan, sabi mo nga sa katabi mo, kapit lang. Sabi mo, hawak ka pa. Ayan. And many of us or some of us, parang ganito na po yung pakiramdam natin. Next natin yung picture.
Parang ganito na, dumating na ba kayo sa punto na parang ganyan na lang yung hawak nyo sa mga pangako ng Diyos? Yung kulang na lang, bibitaw ka na, kulang na lang, malalaglag ka na, pero ang invitation at encouragement pa rin sa'yo ni Lord is even when it's hard, hold on to God's promises. Diba? Naranasan nyo na ba yung parang may nangako sa inyo, tapos parang nagdududa na kayo, totoo kaya talaga? Magcha-chowking kami? Totoo kaya talaga magmamowa kami? O drawing na lang yon? Totoo ba talaga magtatagaytay kami? O ano na lang yon? Plano? Diba? Kaya nga kami doon sa meeting namin sa leading servant, may uso kaming sinasabi ngayon. Na kapag may plano, okay lang yan, bigyan ng date yan. Diba? Kailan yan? Kasi minsan kapag may pinaplano, parang nagiging drawing na lang, di ba? Ganito, ganyan. Kaya parang para sa amin, okay lang yan, di ba? Kasi kailangan, ito pa rin natin yung mga pangako natin, di ba? And ganon ka alam natin, di ba, na ang Diyos, nagfo-fulfill siya ng promise. Base dun sa pinag-aralan natin last week, di ba, na blessed promises of God. Kasi si Lord, bakit siya pwedeng panghawakan yung mga pangako niya? Kasi bakit? God never lie. Di ba? Hindi siya nagsisinungaling. Di ba? Tsaka tapat siya sa kanyang mga salita na kapag sinabi niya, gagawin niya talaga. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, kaya panghawakan mo to. Kaya alam nyo, simple lang yung mensahe natin ngayong umaga na to. Ganito siya, kapag ikaw daw ay punong-puno ng pag-aalala, di ba? When you are wondering kung ikaw ba ay kaya mo, if God will come through, o dadating ba ang Diyos sa buhay mo, when you're wondering if God can be trusted, mapapagtiwalaan ba siya, here are 6 promises of God that you can hold on to, no matter what is happening in your world. Kaya i-take note nyo to, sulat nyo to sa inyong isipan, sa inyong puso, o sa inyong kwaderno, at panghawakan nyo to. Unang-una, ang pangako ni Lord, sasain nyo siya. God is with you. Sabi ng Isaiah 41:10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. And take note mga kapatid, victorious right hand yan. Ibig sabihin, hindi lang kamay, kanang kamay, matagumpay na kanang kamay. At kapag yan ay humawak sa'yo, ano mangyayari? Talaga naman, di ba? Kayang-kaya mo ang lahat ng bagay. Kaya God is with you. Kaya wala kang kakatakutan, wala kang pag-aalalahanan, wala kang kakatakutan. Pangalawa, God will strengthen you. Sino mga piling nyo nanghihina kayo, nanlulupaypay? Sabi ng Bible, palalakasin kayo ni Lord. Sabi, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Diba? Psalm 46 verse 1. Natatandaan natin, na ang Diyos, kapag mahina tayo, hindi niya tayo iiwan ng mahina lang. Diba? Sabi nga ng Bible, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not grow weary. They shall walk and not be faint. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mahina ka, papalakasin ka ni Lord. And alam nyo, nung pinag-aralan namin yung names ni Lord, hindi lang pala siya strong, diba? Mighty siya. At alam nyo ba, ang mighty, ang pagiging mighty ni Lord, mas malakas pa sa strong. Diba? Hindi lang mighty kung tawagin si Lord. Ano pa sabi? Almighty. Ay, matindi. Diba? Talaga namang nilagpasan pa ang lahat ng mga superlative ng buhay. Diba? Kaya naman, dapat tayo ay magtiwala sa Diyos na palalakasin Kanya. Hindi ba kayo na-amaze na kahapon pagod kayo, kanina gumising kayo, diba? May panibagong lakas. Diba? Minsan pa nga puyat-puyat yung iba dito, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho o nag-aalaga ng baby. Pero ang galing kasi merong sustenance, may provision, ang Panginoon nakalakasan. Hindi ka nahihimatay bigla dyan o namumutla, di ba? May lakas siyang binibigay. Kasi the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning, great is thy faithfulness. Ubos na yung lakas mo kahapon, may bago ulit ngayon. Di ba? May bago, ubos na yung pera mo kahapon, may bago na ulit ngayon. Amen? Kaya lagi niyo tatandaan, si Lord, unlimited ang kanyang supply. Hindi siya nauubusan. Pangatlo, God will help you. Tutulungan ka ni Lord. Sabi, Isaiah 41:13, for I hold you by your right hand, by my right hand, I, the Lord your God.
And I say to you, don't be afraid. I am here to help you. Di ba nakakakilig yun? Pag ang Diyos talaga nagsabi sa'yo, I am here to help you. Tutulungan kita. Talaga naman, di ba? Sobrang kilig na kilig ka. Narito ako, tutulungan kita. Di ba? Minsan, pag ang tao nagsasabi sa atin, tutulungan kita. Uy, talaga? Di ba? Mga, uy, kukuha ako ng motor ha. Di ba? Uy, sige, tutulungan kita. Ay, talaga? Yes. Di ba? Tag-2,000 tayo. Ay, talaga? Di ba? Tuwan-tuwa ka. Pero alam niyo ba, ganun din ang sinasabi sa atin ni Lord. Nag-aaral ka ngayon, tutulungan kita. Amen? Di ba? Nagtatrabaho ka ngayon, tutulungan kita. Kasama mo ko. Di ba? May hinuhulugan ka ngayon, may binabayaran kang utang, tutulungan kita. Di ba? Sagot kita dyan. Amen? Amen. God will help you. Sunod naman, God will hold you. Hindi lang ikaw tutulungan, hahawakan ka din. Amen? Di ba? At yung paghawak na yun ng Diyos sa'yo, mahigpit yun. Di ba? At yung paghawak sa'yo ng Diyos na yun, awaw-awaw yun. Palagi yun. Always yun. Hindi yun bumibitaw. Di ba? Ikaw lang ang pumipiglas, pero hindi ka makawala. Di ba? Sabi yan ng Romans 8:38-39, nothing shall separate us from the love of God. Sabi ng Psalms, kahit magtago pa ako sa kailaliman ng dagat, nandun ka. Kahit pumunta ako dun sa pinakamataas na lugar, nandun ka. Kahit nasa libis ako ng kamatayan, nandun ka. Kasi si Lord, hinahawakan niya tayo. Sabi Psalm 63 verse 8, di ba? Pag halimbawang ito ginamit na term, nakakakilig talaga. Kasi di ba, ngayon uso yung, ay, ang clingy. Di ba? Pero isipin niyo, si Lord, sinasabi sa inyo yan, I cling to you. Di ba? Your strong right hand holds me securely. Di ba? Yung talagang inaano tayo ng Panginoon, hinahawakan niya tayo, ano't ano man na mangyari. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang kabahan dyan. Di ba? Hawak ka ng Diyos. Di ba? Kaya nga merong illustration dyan, na yung di ba, yung parang yung baby, meron parang may pinuntahan silang na madilim na lugar nung daddy niya. Tapos ngayon, habang nandun sila sa madilim na lugar, hawak-hawak niya yung kamay ng daddy niya. Tapos habang mas dumidilim, mas humihigpit yung hawak niya. Di ba? Tapos doon nga, makikita mo na nawawala yung mga pangamba natin, yung mga takot natin, kapag hawak tayo ng Diyos. Ano mang kadiliman ang nararanasan natin, basta't alam mong hawak ka niya, baliwala yung dilim na yon. Di ba? Kaya higpitan mo yung hawak mo kay Diyos, ay kay Lord. Di ba? Kay Jesus, di ba? Kaya dapat, tatandaan mo yon, hindi ka niya bibitawan. Sunod naman, God will give you wisdom. Di ba? Sabi mo nga, wisdom. Di ba? Tsaka, tayo nga, di ba, magmula nung ako ay naging Friends of Jesus, nung tumanggap ako kay Lord, nung nalaman ko na kay Ate Beck na whom Jesus educates is educated, di ba, lumakas na yung kumpiyansa ko. Bakit? Kasi kung alam mo ang Bible, kung kilala mo si Jesus, edukado ka. Di ba? Ibig sabihin, meron kang wisdom. Di ba? Hindi ka mangmang, hindi ka bio-bio, hindi ka yung sinasabi ng iba sa'yo, ikaw ay wise. Kasi sabi ng James 1:5, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. And ang kagandahan dyan, hindi ka niya hindi ka niya i-rebuke. Oy, ikaw, hingi ka ng hingi. Ayan ka na naman, nakakasawa ka na. Di ba? Siya, generous siya. Kaya kung kailangan mo ng wisdom, Lord, anong sagot sa number 1? Huwag ka agad titingin sa kabila. Sa kabilang katabi. Hingin mo kay Lord, Lord, ano ba? Lord, paalala mo nga sa akin yung formula dito. Di ba? Lord, ano bang solution dito? Di ba? Kahit sa problema ng buhay, sa examination ng buhay, Lord, meron akong problemang ganito. Ano bang pwede kong gawin? Di ba? Halimbawa, meron kang nailagay ka dun sa sitwasyon na naiipit ka. Di ba? Yung parehas mong yung in-law mo nag-away. Di ba? Tapos ikaw ang pinagsasabihan. Di ba? Sinisiraan, ito, hindi ganyan. Ngayon, pray ka kay Lord, Lord, anong gusto mong gawin ko? Diba? The Lord will give you wisdom. Pag ikaw kinukwentuhan, wag mo na ikwento doon. Yan, wisdom yon. Sa halip, i-build up mo. Hindi, kaya lang siya ganun kasi wala siyang tulog. Diba? Kaya ka lang niya nasisigawan kasi masakit ang ipin niya. Diba? Mga ganun. Yung mga pwedeng binibigay sa'yo ng wisdom ni Lord para, diba? Kaysa yung, kunwari, hindi ka nag-pray.
wala kang wisdom. Uy, sabi niya, ganyan, ay, sabi niya. Kaya nagkakagulo. Pero kapag ikaw, kailangan mo ng wisdom, bibigyan ka ni Lord. Diba? Saan mang bagay. And then, sunod, God can be trusted. Okay? Sabi ng Hebrews 10:23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. Kasi bakit? For God can be trusted to keep His promise. Sabi nyo nga, can be trusted. Yan. Ano ibig sabihin nun? Pwedeng pagtiwalaan. Di ba? Mapapagkatiwalaan. Diba? Kaya nga, yung mga may pinapangako na, kunwari, yung BDO, ano bang pangako ng BDO? We find ways. Di ba? Ano naman yung subok na matibay, subok na matatag? Ano yun? Ano ba yun? Ano yun? Yan. Basta may mga pinapangako, di ba? We find ways. Ano ba mga BPI? Ano pinapangako? Metrobank. You're in good hands. Metrobank pala yun. Akala ko BDO. Yan, di ba? So, ganun. May mga pangako sila. Pero isipin nyo na ang Diyos, ang dami niyang pangako. Di ba? Tinapik natin last week, napakarami, libo-libong pangako ni Lord ang meron siya sa inyo. Kaya naman, di ba? At hindi lang niya pinangako yun. Finulfill niya pa. Di ba? Lahat ng mga pangako ng Diyos, pinulfill niya. Kaya naman, katiwa-tiwala siya. Amen? Kaya pag nababasa nyo yan, ano ang napupuno sa inyo? Ano ang nagkakaroon kayo? Hope, di ba? Nagkakaroon kayo tuloy ngayon ng pag-asa. Sinabi pala yan ng Diyos. Di ba? Ngayon, ano pa ang mararamdaman mo kapag nakikita mo yung mga katagang ito? Unang-una, ito, yung, ayan, sabihin nyo nga yan. Sabihin lang, hindi kantahin. Yan, sabi, God's not dead. He is alive. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God's not dead, He is alive. Yan. Tapos ngayon, tingnan mo kung magbabago yung muka, kung mabubuhay. Yan. Di ba? Kasi kapag nalalaman mo na God's not dead, He is alive, dapat ang muka buhay din. Amen? Kasi nagkakaroon ngayon ng pag-asa. Amen? Patingin ng mga muka. Yan. God's not dead. He is alive. Diba? So, papasa ako. God's not dead. He is alive. So, bayad yung Meralco ko. God's not dead. He is alive. So, gagaling ang sakit ko. Diba? Kasi He is alive. Buhay ang Diyos. Sunod naman, ito, pag nabasa mo to, God will provide. Diba? Amen. Pag nakita mo pa lang yung bill ng Maynilad, 800, ay, God will provide. Ilalagay mo na agad yun sa bill. Kaya nga ako, ang sekreto ko rin, kapag may dumating na Meralco bill, ang nilalagay ko talaga, sinusulat ko, God will provide. O kaya, talaga, paid in full, in Jesus' name. Tapos yun, hindi nagpapalya ang Diyos. Di ba? Talagang, lagi niyang binabayaran yon. Kapag may mga needs tayo, lagi niyang sasabihin, God will provide. Hindi yung, wala na naman, di ba? With, the voice of teen. Joke lang. Di ba? So, dapat, wag tayong magsasabi ng mga nega. Kundi, God will provide. Kasi pag nagsabi ka na ng nega, iniinsulto mo yung Diyos na nangako. Di ba? As if na mas malaki yung 3,000 kesa dun sa Diyos mo. Di ba? Kasi, for example nga, itry nyo nga daw sa piso yan. Wala akong piso dito. Di ba? Na yung kapag yung piso, nilagay mo dito sa malapit sa mata mo, may makikita ka pa ba? Wala, di ba? Yung piso na ang pinakamagiging malaki sa paningin mo. O ganun din sa problema. Kapag masyado mo yung nilalagay malapit sa bibig mo, sa mata mo, sa buhay mo, yan ang nagiging malaki. As if wala ka ng pag-asa, as if pasan mo na ang buong mundo. Pero kapag inilagay mo ang salita ng Diyos sa iyong mata, di ba? Yan, magiging malaki si Lord sa'yo. Kaya nga ang Bible, sabi niya talaga sa Joshua 1:8, di ba? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Di ba? Lagi mo dapat itong minimeditate, day and night. Binabasa mo to, nang sa gayon maging positibo ka. Amen? Amen. Pag ito, nakita nyo, di ba? Anong nararamdaman nyo? Next. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Di ba? Nasa madilim na sitwasyon ng buhay mo, sabay mababasa mo yan. Di ba? Magkakaroon ka ng pag-asa. Kaya alam nyo, natutuwa ko, di ba? Kasi, dahil nga born again ka,
dapat born again din ang mga, yung minamay day mo, no? Tsaka nino-note mo. Kasi natutuwa lang ako, halimbawa kapag may mga, sa ibang mga lugar kasi, like for example, Cavite, sa mga Visayas, minsan hindi man ako makapunta doon physically, pero nakakatawa kasi sila kapag nag-i-story ako, o kaya naman nagno-note, nag-i-amen. Di ba? Yung mga sila, Pastora Dina na nasa Batangas, amen ng amen sa mga note ko. Napakasimple lang ako na rin ng note ko na, hope in God. Di ba? The greatest thing in all my life is loving you. Diba? Amen, amen. Talagang tad-tad yan, amen. Diba? Pero pag kunwari ang note mo, pakamatay ka na. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Parang halimbawa, pag may mga nasisiraan na ng loob, pakamatay ka na. Go lang. Sige na. Diba? Pero pag ang note mo, nakakabuhay, nakaka-encourage, di ba? Parang isipin nila, oo nga, may pag-asa nga, may pag-asa. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, yan ang mga ninonote mo. Hindi yung mga, hi, heist. Yung mga emoji na gano'n yung akala mo, sinakluban ng ano. Di ba? Kaya, mga ano, yung ano, inano ko lang naman yun, ninote ko, yung ano, yung sabi, iyak lang saglit, tuloy na ulit. Ninote ko lang yun for 10 hours, sabi ni Dexter, Pastor, nag-trending na yung note mo. Kasi parang ang mga sinasabi nila, oo nga, ganun nga talaga tayo, no? Parang minsan, iyak lang, tapos tuloy lang ulit, di ba? Breakdown lang ng konti, tapos tuloy lang ulit. Sumagi lang kasi sa, ano, sa reels ko yung ano niya, yung nag-breakdown, iyak na, okay na to. So biglang sabing gano'n. Parang naisip ko, parang minsan gano'n din tayo sa Kristiyanong pamumuhay natin, no? Pag prayer meeting, breakdown, tapos mamaya pag, okay na to. Diba? Kaya, yun. Pero magiging gano'n ka lang kapag meron kang pangako ng Diyos. Diba? Kasi alam mo sa sarili mo na, ano, ang Bible version niyan, yung weeping may endure for a night, but rejoicing comes in the morning. Diba? Iiyak ka ngayong gabi, pero bukas tatawa ka na. Amen! Amen! Diba? Sunod naman, nothing is impossible with Him. Ito, hindi ko ito makalimutan. Kasi yan nga yung verse na nakita ko doon sa tokador ni Kuya Dave. Nung time na sinabi nung teacher namin sa thesis namin na walang kwenta yung thesis nyo. Iyak talaga kami noon kasi puyat-puyat kami noon, sabay sasabihin, walang kwenta yung thesis. Diba? Tapos, di nakahiga akong ganun doon sa kwarto ni Kuya Dave. Nakita ko yan, nothing is impossible with God. Tapos, hindi ko malaman, pero merong deep inside of me na nag-cheer. Bigla na, bangon ulit, kaya yan. Mag-type ka ulit, mag-code ulit kayo. Mag-ano kayo, ayusin nyo yung document nyo. Diba? Then, after nun, to make the long story short, pumasa, diba? Kaya parang yun, nakakatuwa kasi pag every time na nababasa mo yan, walang imposible sa Diyos. 'Di ba? Kahit anong impossibilities ang harapin mo, wala, 'di ba? Invalid kasi nothing daw eh. Walang imposible sa Diyos. 'Di ba? Kahit patay, nabubuhay pagdating sa Diyos, 'di ba? And next naman, pag nabasa mo 'to, He will return, 'di ba? Yung parang pagpagod na pagod ka na, anak, babalik pa rin ako. 'Di ba? Mabubuhayan ka ulit. Ay, diba? Babalik siya. Diba? Talaga naman. Kaya mag-aayos ako ng buhay. Okay? Tapos, sunod, God is in control. Pag nababasa mo yan, ano ang encouragement sa'yo? Yung kahit gula-gulanit na yung mukha mo, yung buhay mo, talaga namang buhol-buhol na yung mga nangyayari sa'yo, hindi mo na ma-explain. Pero pag nalaman mo, God is in control, wala, diba? Na-encourage ka. Diba? Kahit kabi-kabila, may asteroid na tatama sa Earth 2032. Dadami ang robot at papaltan kayo. Diba? yung may bago na namang virus galing sa unggoy. Diba? Galing sa paniki, galing sa bulati, daming mga, diba? Pag nanood ka ng balita, matetremble ka talaga, diba? Pero pag nalaman mo, hindi, God is in control. Hindi siya nasashock kapag may mga balitang ganyan. Di ba? May encourage ka. Amen? Mapupuno ka ng pag-asa. Kaya ngayon, ano-ano yung mga apat na paraan para mag-hold on tayo sa promise ni Lord? Okay? So, base ito dun sa binasa ni Sister Tenten kanina sa Exodus 11.
Ayan, sa buhay ni Moses. Okay? So, unang-una, para daw ma-hold natin fast the promise of God. Una, never give up on God. Tatandaan natin yan, mga kapatid. Never give up on God. Sabi mo nga sa katabi mo, never give up. Never give up. Tatluhin mo na. Never give up. Never give up. Never give up. Diba? Ano man ang mangyari, never give up. Kasi tingnan nyo to, sa Exodus 11 verse 1, powerful to. Sabi, sinabi ng Panginoon kay Moises, padadalhan ko ng isa pang salot ang Paraon at ang Ehipto. Pagkatapos nito, papaalisin na niya kayo. Itataboy pa niya kayo dahil gusto niyang makaalis agad kayo. Isipin niyo mga kapatid, base doon sa kwento, halimbawa, kung sa unang plague pa lang o salot pa lang, di ba? Sige, lumayas na kayo. Tapos binawi na naman. Ay, hindi pala. Dito kayo. Pwedeng maramdaman ni Moses noon, yoko na nga. Di ba? Inano niya na yung baston. Yoko na nga. O kaya sa pangalawang salot, sa pangatlo, pang-apat na ngayon, pang-limang salot na yan, di pa rin kami nakakaalis. Di ba? Pero dito, makikita mo, di ba? Sabi ng Panginoon dyan, padadalang ko pa, isa pang salot. Di ba? O doon na kayo papayagan talaga ng Paraon na umalis. Isipin nyo kung sa pang-siyam, sumuko si Moises. Yoko na talaga. Papastol na lang ako. Babalik na ako doon sa pinanggalingan ko. Di ba? Hindi niya nakita yung deliverance ng Israel. Pero dahil hindi nag-give up si Moises, ay nangyari? Nagtuloy. Di ba? Na-deliver ang mga Israelita mula sa Egypt. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ikaw din. Huwag kang mag-give up. Kunwari, may pinangako ang Diyos sa'yo. John Rex, pagtatapusin kita. Never give up. Diba? May makita ka mang, gumagano na grade, line up, pumapalakol. Diba? Never give up. Ano lang, diba? Isa ka lang. Sa Pilipino ka lang. Diba? Kaya pa to. Diba? So, may mga diba? Minsan may mga rin. Diba? Parang nangyayari rin sa atin yan, yung mga back subject. Yung parang sa hindi mo alam na dahilan, siguro nagagandahan sa'yo yung teacher mo, binagsak ka. Diba? Tataasan sa kilay mo. Diba? Okay lang. Tuloy pa. Diba? Hanggang makagraduate. Kasi dapat hindi talaga tayo sumusuko. Diba? Again, pinapaalala ko sa inyo yung kay David Hernandez, diba? Na I'd rather, sabi niya, na mag-persevere, mag-endure. Diba? Hanggang wakas at makita yung pangako ng Diyos sa akin na ma-fulfill. Kesa naman na-give up, tapos sa dulo, makita niya na na dapat ito pala yung nangyari kung hindi ka nag-give up. Kaya sabi mo sa katabi mo, never give up. Sabi nga sa Philippians 4:19, kapag meron tayong pinapangahawakan, ito rin, i-consider natin to. Sabi, dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. Yun ang nangyari. Diba kay Moises? Nung pinangako ng Diyos, makakaalis kayo dyan. Pinangyari ng Diyos. Hindi man ma-imagine ni Moises na sa pamamagitan ng 10 salot, pero ginawa ng Diyos. Kaya ganun ka rin. Minsan may mga pinagpe-pray ka, pinapanghawakan ka sa Diyos, pero hindi nagugulat ka sa mga paraan ng Diyos. Pero pinufulfill pa rin. Kasi yun ang mahalaga. Yung ma-fulfill pa din. Amen? Diba? Yung kunwari, nananalangin ka, Panginoon, yung pasensya ko po, pahabain mo pa. Diba? Binigyan ka ng kapatid na makulit. Yun pala yung answer ni Lord. Pero hindi mo lang inaasahan na sa pamamagitan ng ganon, pero in-answer. Pinulfill. Ang dulo, hindi mo na binabato ng suka. Yung kapatid mo, yung bote ng suka. Diba? Kundi, minamahal mo na siya, inaayos mo na. Amen? Amen. Kaya sabi, dito sa never give up on God, ito yung tatandaan natin. Remember that where God guides, He provides. Amen? Pangalawa, ito pa. Remember, never give up on Him and He will never give up on you. Diba? Huwag kang sumuko kay Lord, hindi rin siya susuko sa'yo. Ipapakita niya, He will prove Himself faithful to you. Diba? Lord, mag-i-stay ako, magiging Christian ako.
Di ba? Kaya minsan, di ba, of all ng mga Kristiyano na tumatalikod na sa Panginoon, di ba, minsan gusto mo pa rin, di ba, na isa-isay, ipagmalaki sa lahat. Di ba? Sabihin kay Lord na ako, Lord, gusto ko pa rin maging Christian hanggang ngayon. Di ba? Ako, Lord, gusto ko pa rin na maging anak mo hanggang ngayon. Di ba? Of all. Di ba? Na mga umaalis na. Di ba? Kasi kapag hindi ka nag-give up sa Diyos, hindi rin siya mag-give up sa'yo. Okay, pangalawa, keep moving forward, knowing God can be trusted. Exodus 11:2 to 8 yan. Diba? Yan yung sinabi na nagpatuloy pa rin sila sa pag-alis, sa paglalakad. And ganun din sa buhay natin. Na tayo, kinakailangan magpatuloy pa rin tayo sa buhay in order na makita natin ang deliverance ng Diyos, knowing that God can be trusted. Sipin nyo maigi, Moses persevered and continued moving forward after seemingly 9 failed attempts to convince Pharaoh to let the Israelites go. Sabi, he kept moving forward in the fog. Ano ibig sabihin ng fog? Focusing on God. Kaya nga daw pag medyo parang nakikita niyo yung sitwasyon foggy, remember that the term fog, F-O-G. Kapag ganon, focus on God. Sabi, at this point, he had no idea that God would part the Red Sea and bring the Israelites out of Egypt. But he knew God could be trusted. Kaya yan ang di ba? Yan ang parang pinanggalingan ng God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. Di ba? He will make a way. Walang idea niyan. Si Moses, hindi niya pa nakikita yon. Di ba? Na biglang may highway sa Red Sea. Hindi niya pa nakikita, hindi pa uso yung nagkakaroon ng tulay sa Red Sea. Kaya nagulat siya. Moses, itaas mo ang tungkod mo. Maya-maya, di ba? Sabi, meron daw hangin na umano. Tapos nahati yung Red Sea. Di ba? Nagkaroon ng Ocean Park bigla. Habang umaano tuloy, ay, may whale. Uy, may may hipon. Di ba? Kasi si Lord gumawa siya ng daan. And minsan may mga ganun tayo sa buhay. Kaya may tanong dyan, sabi, where in life, or where in your life, do you need to keep moving forward and trusting God? Kasi minsan tayo, pag feeling natin, impossible na yung situation, di ba tumitigil tayo? Pag feeling natin, parang dehado na tayo, ayaw na natin. Kaya nga sa basketball, may mga ganon. Pag kunwari, yamado na, lamang na yung kalaban. Yoko na. Ginagano na lang. Parang inaano na lang yung bola kasi talo na eh. Di ba? Pero kay Moises, hindi ganon. Kapag nararamdaman mo parang talo ka na, mas lalo ka mag-push. Kasi kapag feeling matalo ka na, nandun pala ang Diyos sa dulo. Gagawa pala siya ng daan. Diba? Parang yung sinabi ng lolo ni Charles Stanley sa kanya, pag sinabi ng Diyos, iumpog mo yung ulo mo sa pader, umpog mo lang, go lang. Kasi bakit? Nagtitiwala ka na pag gumanong ka, maglalagay ang Diyos ng butas dun sa pader. Diba? Pero wag niyong gawin, ha? So, ganun daw sa natin, sa buhay natin. Na ituloy mo lang. Diba? Some of you nahihirapan sa pag-aaral. Basta tuloy lang. Ako nung college ako, inisip ko, kaya ko ba to? Matatapos ko ba to? Pero nagstay lang ako. Tumuloy lang ako. Ayun, nagkaroon ng awa ang Diyos at ang mga professor ko. Diba? Kaya ganun din tayo minsan. Pag kunwari, may mga threat ang mga teacher. Ikaw ha? Acosta ha? Delikan ha? Baka hindi na ako Diba? Parang may mga na tayo. Baka hindi na ako graduate. Ganyan. Pero, diba, kaya nga minsan ina-encourage ko yung mga kabataan, huwag ka pumayag. Humingi ka ng special project. Diba, kung sasabihin. May mga ganun yung hindi pinaglalaban. Yung parang pag ganun. Kaya dapat, tuloy lang. Minsan sa paglilingkod din, ganun. Pag feeling natin, mabigat na ang sitwasyon, parang wala ng pag-asa, walang nangyayari, tumitigil. Kaya may mga pastor, tumitigil na, di ba? Pero dahil sa banal na spirito, sa pangako ng Diyos, merong sa loob-loob mo, nagsasabi, ituloy mo yan. Tuloy mo lang. Di ba? Kasi sa dulo, makikita mo na si Lord gagawa siya ng paraan.
Kaya nga ang ganda pala ng Psalm 23, nabasa ko lang, nakalikot ko lang yung Matthew Henry commentary nitong nakaraan. Sa Psalm 23 pala, pag binasa niyo yan, ang galing. Kasi may pangako ang Diyos dyan habang nabubuhay ka at hanggang mamatay ka. May pangako ang Diyos. Di ba? Sabi even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Di ba? May pangako rin siya kapag may kaaway. Tapos ito yung pangako niya kapag tayo, sumakabilang buhay na tayo. Sabi, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Magmula buhay ka hanggang ikaw ay kunin ni Lord, may pangako siya. Kaya naman, kapag tayo, nandito tayo sa buhay na ito, nasa proseso ka, ikaw ay nasa, kumbaga parang laban ng buhay, ituloy mo lang. Bakit? Kasi magmula beginning hanggang ending, may pangako si Lord. Kasama ka doon. Amen? Kaya sabi mo, huwag ka titigil, tuloy ka lang. Sabi mo ulit, sabi mo, powerful, huwag ka titigil, tuloy ka lang. Diba? And remember that God will lead and meet my need. Diba? God will lead and meet my need. Okay? And nakita natin yan kahit kay Moises, diba? Nung wala na silang makain, mana. Nung wala nang mainom, nagkaroon ng tubig out of the rock. Sabihin niyo maigi. Diba? Yung mga hindi inaasahang pagkakataon. Pangatlo, believe that God always wins. Amen? Laging panalo si Lord. Hindi siya natatalo. Inuulit ko, laging panalo si Lord. Hindi siya natatalo. Inuulit ko, laging panalo si Lord. Hindi siya natatalo. Diba? Kaya tingnan mo ulit yung kamukha mo. Ay, yung katabi mo. Kung mukhang talo. Sabi, God always wins. Even when it seems like He will not. Sabi, consider the story of the cross. Diba? Parang isipin nyo, parang talo na. Patay na yung tagapagligtas natin. Patay na yung Messiah. Pero after 3 days, nabuhay siya na mag-uli. Diba? He's alive. Alive forevermore. Consider the parting of the Red Sea. Parang wala ng daan. Tingin dito, tingin doon. Wala. Tingin dito, may kalaban. Diba? Pero doon sa Red Sea, may daan. Diba? Si Daniel, sa Lions din. Kala mo talo na. Diba? Kasi nasa leon na siya. Talagang pwedeng sakmalin siya. Diba? Sa kay David, tsaka Goliath, and many more. Sipin nyo maigi, dambuhala. Laban sa binata. Sinong mananalo? Pitikin lang siya, tapos siya eh. Diba? Pero dahil laging panalo si Lord, nanalo si David. Amen? Kaya mananalo ka din, in Jesus' name. I pray, diba, na yung pangako ng Diyos, yun ang mapanghawakan mo. At yun ang magkukos sa'yo para manalo ka sa buhay. Kaya tapos ito, nakaka-touch ito. Sabi Samson, David, kay Matthew Henry din yan. And many other celebrated men full of the Holy Spirit fell into grievous sins. Ito naman, pag-usapang kasalanan. Sabi, Job and Jeremiah cursed the day of their birth. Diba? Sinumpa ngayon ko nga lang na yun eh. Diba? Kahit si Job daw tsaka si Jeremiah, sinumpa nila na pinanganak pa sila. Tapos si Elijah tsaka si Jonah ay pagod na sa buhay. Tapos gusto nang mamatay. Pero ito yung sabi, no one has ever fallen so grievously that he may not rise again. Conversely, no one stands so firmly that he may not fall. If Peter and Paul and Barnabas fell, I too may fall. Pero if they rose again, I too may rise again. Amen? Kasi laging panalo ang Diyos. Diba? Yung mga iba, pwede silang matalo, pero hindi ang Diyos. He wore the victor's crown. Diba? Amen? Amen. Amen. Diba? Kaya naman, kapag may mga naiisip kang kung alik-anik, kung ano-ano, yan, tatandaan mo to, believe. Ano ibig sabihin ng believe? Be brave, endure, look up, invoke, expect victory, and express thanksgiving. Amen? O ano ulit? Be brave, maging matapang ka, endure, look up, invoke, expect victory, and express thanksgiving. Magpasalamat ka na agad. Lord, salamat dahil tapos na tong problema na to. Salamat dahil bayad na to in Jesus' name. Nakikita ko na maganda ang kinabukasan ko. Itong anak ko magkakaroon ng magandang future. Di ba? Kaya, yung tatanda mo, wag mong sasabihin, tamad-tamad ka talaga. Yung anak ko masipag.
yung anak ko mapopromote, yung anak ko ma-increase in Jesus' name. And habang pinapanghawakan mo yon, mangyayari at mangyayari yan sa buhay mo. Magkakatrabaho ako, magkakamotor ako, magkakaroon ako sa sasakyan in Jesus' name. Yung magkakaroon ng bayat lupa. Amen. Di ba? Minsan, hindi lang salita yun. Di ba? Kundi declaration siya ng pananampalataya. And sabi nga, sa 2 Corinthians 12, 9-10, tatandaan mo to, na my grace is sufficient for you. Di ba? For my strength is made perfect in weakness. Sabi, therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. Kasi, for when I am weak, then I am strong. Imagine niyo si Paul, di ba? Ganyan siya manghawak sa pangako ng Diyos. Kaya naman, remember that what God wills, He fulfills. Amen? Amen. Ang ganda ng mga ganyang quotation. What God wills, He fulfills. Panghawakan natin yan. And pang-apat, last na lang, paano nating panghahawakan yung pangako ng Diyos? Offer praise in the middle of your problems. Amen? Kapag wala ng daan, di ba, doon ka talagang kumata, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Di ba? Pag dumadaan ka sa ano, di ba? Yung nakita nyo rin yon, yung lalaki na dumaan sa madilim na tulay, alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive. Di ba? Yung parang pag natatakot ka, doon ka mas, magkumanta ng mga blood song, di ba? Doon ka mas, yung panghawakan mo, ang salita ng Diyos. Minsan nga, sabi nga ni Priscilla Shirer, or kayo nang bahala, yung bida sa The Forge, tsaka dun sa War Room, minsan daw, sa kanya ganun din, parang maluloka siya sa mga nangyayari sa kanya. Pero kapag daw, ang lakas daw ng boses ng demonyo, sinisigawan siya, mas sinisigaw niya daw yung mga pangako ng Diyos. Diba? Sinasabi niya, my sons are blessed in Jesus' name. Talagang pinapamukha niya sa mga anak niya mismo, dinideklara niya, na you will be the lender and at the borrower, you will be the head and at the tail, diba? Tapos, parang as the years and as the days go by, nakita niya yon, yung power ng pangako ni Lord, na kapag pinopronounce niya, pinoproclaim niya sa mga anak niya, nangyayari talaga. Kaya ganun din, minsan, kailangan mo sumigaw. Diba? Minsan, ganun ako sa CR. Hindi! I'm blessed in Jesus' name. Di ba kapag may mga negativity, Jesus' name, I'm victorious. I'm strong. Di ba kapag mga sumasakit-sakit ang mga kalamnan, yung mga rayo-rayuma, hindi, Jesus' name muna tayo rayuma. Di ba? Kailangan pag medyo malakas yung boses ng rayuma, mas lakasan mo rin yung boses mo. By His wounds, I'm healed. In Jesus' name. Di ba? Panghawakan mo yon. Kasi kapag nanghahawak ka, humahawak ka talaga sa pangako ng Diyos, talaga namang hindi ka ipapahiya. Kaya offer praise in the middle of your problems. Di ba? Sa gitna ng kawalan, i-declare mo, He is your everything. He is your provider. Di ba? Sa gitna ng lungkot, sabi mo siya ang saya. Di ba? Kaya kapag kunwari malungkot ako, kinakanta ko lang lagi yung favorite ni Pastor Odette, di ba? Kung ikaw ay malungkot at walang sigla, huwag mawalan ng pag-asa. Problema'y ilapit sa trono ni Jesus at siya ang aayos. Masdan ng mga ibon, kahit bumabagyo, meron pa rin silang awit, wit. Gaano pa kaya sa atin si Jesus? Kaya dapat magtiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga ibon na lumili. Diba? Ako rin ang nagbaback up sa sarili ko. Diba? Diba? Yung mga kanta, why sit down ka so my soul? Put your hope in God. Pag mag-isa ka lang, diba? Naglalakad ka sa kawalan. Naglalakad ka sa Accenture. Naglalakad ka sa Northgate mag-isa. Wala kang ka-holding hands, di ba? Masdan na mga ibon, di ba? Talagang kumanta ka. Hindi yung iisipin mo, mag-isa ka, di ba? Pag mag-isa ka naglalakad sa MNHS, i-comfort mo yung sarili mo. Naintindihan? Amen? Amen. Di ba? Pag wala kang kaibigan, Jesus, you're my best friend. Nothing will, di ba? Mas lalo kang mag-praise kay Lord. Kasi it is what the Israelites did. They showed supreme gratitude to the Lord even before their deliverance.
while they were still in chains. Ang galing nga nung nabasa ko yung commentary about doon, ang galing ni Lord kasi nagtuturo rin siya ng pagiging positive sa mga Israelita. Hindi pa sila nakakalabas sa Egypt. Pero tinuro na, ganto kayo magdadaos ng Passover. Taon-taon nyo tong gagawin. Magkakatay kayo ng tupa o kaya namang kambing, tapos kakainin nyo yun. Kapag malaki sa inyo, masyadong malaki sa inyo, mag-share kayo ng kapitbahay nyo. Tapos ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Parang sa part ng mga Israelita, teka lang Lord andito pa kami. Pero to, maraming mga soldier to. Pero ang galing no, hindi lahat na, may plano na. Ang Diyos. Next year kasi, ang Diyos, sinasabi sa kanila, makakalabas talaga kayo. Amen! Di ba kaya mga kapatid, may pangako ang Diyos. Dapat dun ka tumingin sa pangako ng Diyos, hindi sa present situation. Amen! Gab, pwedeng 20 lang nakalagay sa bulsa mo ngayon. Pero you never know, baka next week 20 mil na yan. 'Di ba? Kaya wag naman Manuel Quezon lang ang mukha mo. 'Di ba? Kailangan mga hindi na pala ganun, mga hayop na nakalagay sa pera, no? Dapat agila. Hindi, ayun. Kaya nga, dapat sabi nga, even before their deliverance, while they were still in chains. Kaya nakakatawa rin, 'di ba, yung kwento ng isang revivalist doon nga sa nangyari kay Paul and Silas. Di ba? Habang nung sila ay nasa ganon. Di ba? And their praise goes to atmosphere. And their praise goes to stratosphere. And their praise goes to iosphere. And their praise goes to the third heaven. And the Lord heard it. And the Lord said to the angels, silence. Sabi niyang ganon. Silence. Sabi niyang ganon. Sabi, may kumakanta sa Europe. Diba? At habang kumakanta nga si Paul and Silas, how great is our... Hindi ganyan. Sing with me, how great. Diba? Talagang umabot yun sa atmosphere, hanggang sa third heaven, hanggang sa kalangitan. Diba? Na doon nakatira ang Diyos. At nung narinig yun ng Diyos, anong sabi niya? Ang ganda. Ang ganda. How great is our God, sabi. Diba? Kaya habang gumaganon si Lord, ano nangyari? Nagkalasan ang mga chains, nagbukasan ang mga selda, at nakalaya si Paul and Silas. Pero wala yun sa Bible. Naisip niya lang yun. Pero pwede, di ba? Possible. Di ba? Kasi ganun nga, ang nagagawa ng praise, pinapalaya niya ang mga taong nagpupuri. Sabi, the principle is that praise amidst persecution raises my faith. Sabi, praise is a prelude to vision. Praise produces hope. Praise precedes power. And praise prompts God's power. Di ba? Kasi nga naman, kapag kunwari nakakanta mo, God is fighting for us. God is on our side. He will di ba? Parang naiisip mo, nga, God is fighting for us. God is on our side. Di ba? Kapag yun nga, yung ang inaano mo pa yung sa kapit, di ko kaya, kung mawawala ka. Di ba? Wala. Yung talagang malulungkot ka lang. Pero pag naaalala mo, di ba, yung mga sa biyaya mo lamang. Di ba? Natatawa ko kay Ate Mar kasi yun daw lagi playlist ko. Lalo pag OBS daw. Sabi niya, alam ko na, pag OBS, yan ang mga patugtog mo. Ganon. Sabi ko, ang tawag dyan, branding. Yan. Yung pag narinig mo yun, OBS na, ganon. Di ba yung sa pag, yung mga bata pa tayo, once upon a time. Ay, malapit. Ay, ano na tayo? Diba? Ibig sabihin, hapunan na yan. Ganyan. Sa aking buhay. Tapos, yung hiraya, manawari, hiraya. Ibig sabihin, malapit ka ng, pumasok sa school kasi panghapon ka. Yeah, diba? Yung mga matinik, yung tayo na sa sineskwela. Diba? Ibig sabihin, manonood ka na ng ganon. Pero, ayun nga. Kapag nagpupuri ka sa Diyos, ibig sabihin, palatandaan na yan. Magtatagumpay ka na. Amen! Diba? Yan ang turo sa amin ni Ate Ruth. In the midst of your problem, praise God. Diba? Sabi, the principle, remember, na ulit lang pala, that God will raise those who praise. Amen? Ayan, so magkakatunog yon. Kaya, wag na kayong malilito. Okay? So, God will raise those who praise. Kaya, nasa sadlak ka ba ngayon? Nasa kasadlakan ka ba?
ng iyong kalungkutan, magpuri ka sa Diyos. Okay? So ngayon, in our first conclusion, first conclusion, ayan, may kwento dito. Ayan, unang conclusion, number 1. Yan. Okay. So ngayon, kasi merong kailangan ba? Yan. In my first conclusion, sa unang conclusion, yan, meron kasing parang sa isang large city, meron doon sa school na yon, meron silang tinatawag na school system na kung saan kapag meron silang estudyante na nasa ospital, merong i-assign sa kanila na teacher para pumunta doon at bumisita para nang sa gayon maka-keep up yung estudyante na yon sa kung ano yung nangyayari na sa school. Ngayon na nangyari, itong eskwelahan na to, tumawag siya sa isang teacher na i-assign doon sa bata na nasa ospital. Ngayon, edi tinawagan yung teacher na to. O, ito ang kanyang pangalan. Ito rin yung room number niya. Okay? Tapos, syempre, sumagot yung teacher. Okay, sige, pupuntahan ko siya. Tapos sabi nung tumawag ay, nagpapasalamat agad ako sa'yo sa pagtulong mo. Nasa ano na kami ngayon? Nasa nouns and adverbs. Kaya mas malaking tulong kapag makahabol siya sa lesson namin. Kaya naman, itong teacher na to, pumunta siya sa ospital ngayon. Ngayon, pagkadating niya doon sa room ng bata na lalaki, nalungkot siya kasi walang nakapagsabi sa kanya na ang lagay pala ng bata ay in pain, tapos kasi sunog yung kaliwang braso hanggang dito sa kamay. Tapos hindi niya alam na ganun pala yung kalagayan ng bata. Kaya parang nanginginig yung boses niya, pero sinabi niya doon sa bata, pinadala ko dito ng school mo para ituro sa'yo yung nouns and adverbs. Parang ganon. Tapos tinuruan niya yung bata, pero pag uwi niya, nalulungkot siya. Kasi ganon yung kalagayan ng bata. Tapos parang feeling niya, wala siyang naidagdag dun sa bata. Pero alam niyo ba, kinabukasan, pagbalik niya, sabi nung isang nurse sa kanya, dun sa teacher na na-assign, sabi, anong ginawa mo dun sa bata na nasa room ganito? Sabi niya, bakit? Wala akong ginawa, tinuruan ko lang. Sabi niya, hindi ganyan ang ibig ko sabihin. Kasi nagbago siya. Nagbago yung attitude niya. Tapos lumalaban na siya. Tapos sabi, nagre-respond na siya sa treatment. At parang nag-decide na siya na mabuhay ulit. Sabing ganon. Diba? Tapos ngayon, 2 weeks later, in-explain ng bata, bakit ganon yung niya. Bakit ganon yung karanasan, bakit ganon yung nangyari. Sinabi niya dun sa teacher na na-assign sa kanya, sabi niya, ma'am, nung time kasi na hindi pa kayo dumadating dito, ayoko nang mabuhay. Gusto ko na mamatay. Pero dahil dumating kayo dito at tinuruan niyo ako ng nouns and adverbs, naisip ko, sino ba namang school ang magtuturo ng noun and adverbs sa mamamatay ng bata? Kaya naisip ko, nagkaroon daw siya ng pag-asa na mabuhay ulit. Diba? Nagkaroon daw siya ulit ng pag-asa na itutuloy ko itong medication na to. Kaya, in short, diba, nakalabas yung bata na yon, tapos nakapag-aral. Okay? That is the power of hope. Yun ang kapangyarihan. Diba? Kapag nagbibigay tayo ng pag-asa sa isang tao. Amen? Kaya diba, parang nagkakaroon. Kaya nga, alam nyo, nung Tuesday kasi, yun yung pinost ko nung kasi diba, nagkita nga kami nung grade 1 ko na elementary classmate na si Noel. Tapos meron kaming pinuntahan sa 13 na parang asawa ng kaibigan niya. Tapos ang galing lang nun kasi yun nga nung pinag-pray namin siya, sabi ko, BJ, nandito ako para ipag-pray ka. Sabi ko, kayang-kaya kang pagalingin ni Lord. Tapos habang nagsasalita ako, iyak ng iyak, tulo ng tulo yung luha. Tapos yung kasi siya parang medyo coma, gumaganon-ganon yung paa. Ibig sabihin, nagre-respond. Sabi ko, kaya mong gumaling. Sabi ko, kaya yan. At ngayon, pagpe-pray kita, tanggapin mo si Jesus, ganyan. Tapos ang galing kasi, hindi ko rin alam na ganun pala yung kalagayan ng kapatid, si Kuya Meng. Sabi ni Kuya Meng, kung hindi daw kami dumating nung Tuesday na yon, talaga, nagko-question na daw siya kung may Diyos ba o wala. Pero dahil dumating kami, nalaman niya na hindi pala siya pinapabayaan ni Lord. Kasi pagod na siya Magmula February 14, nandun na sila. Nasa General Emilio Aguinaldo Hospital. Ganun. Tapos nandun na yung kalagayan.
Pero, di ba, parang nabuhayan ulit siya nung dumalaw kami. And bakit ko to kinukwento? Kasi alam niyo ba, some of us, hindi man magkwento o hindi, minsan napapatanong na kayo, di ba? Yung parang sinabi ni Sister Rachel kanina sa pastoral prayer, kung totoo ba ang Diyos o hindi. Minsan, napapa-question ka, bakit Christian na ako pero nararanasan ko pa tong bagay na to. Pero I'm here to tell you, di ba, nagdaan din ako sa mga sitwasyon na ganun, na parang napapa-question na ako, bakit ganito, bakit ganyan? Pero si Lord, di ba, sa mga pangako niya, pinapaalalahanan niya tayo that there is still hope. Tsaka pwede nating panghawakan yung mga pangako niya. Amen? Tapos ang galing, sakto, kasi kahapon, binuklat ko yung binigay na libro sa akin ni Alfred, yung devotional na Hope ni Billy Graham. Tapos ito yung nakita ko. Tingnan niyo to. A beacon of hope. Ang verse niya, John 14 verse 3, sabi, if I go and prepare a place for you, I will come again. Tapos si C.S. Lewis kasi yung nagsabi nito. Sabi, the late C.S. Lewis, in his remarkable book, Christian Behavior, sabi, hope is one of the theological virtues. Sabi, he meant that a continual looking forward to the eternal world is not, as some people think, a form of escapism or wishful thinking. Para bagang ang sinasabi ng iba ay gusto lang nila tumakas o kaya naman masyado lang silang mapangarap, di ba? But one thing of a Christian is meant to do. Yan ang umasa, pag-asa. Next, sabi, this does not mean we are to live the present world as it is. Yung para bang nangangarap ka na lang tapos hindi mo na isa sa pamuhay yung present situation mo. Sabi, if you read history, you will find that the Christians who did the most for the present world were those who taught the most of the next. Di ba, napansin niya na yung mga tao daw na effective dito sa mundo na to, yung mga taong umaasa na merong susunod na buhay, na merong langit, meron silang inaasahan. And sabi, it is only since Christians have largely ceased to think of the next world that they have become so ineffective in this one. Kaya di ba, parang ako nalulungkot nga ako sa mga taong tumigil na sa paglilingkod, tumigil na sa mga ginagawa nila, tumigil ng umasa. Kasi ang nangyayari sa kanila, nagiging ineffective sila. Diba? Parang wala nang direksyon yung buhay. Pero yung mga tao na nananatili pa rin umaasa na may rapture, na dadating si Lord, na may heaven, na may pinangakong reward si Lord, sila yung nagsusumigasig. Sila yung tuloy-tuloy. Sila yung hindi napapagod. Sila yung hindi nagsasawa. Diba? Hindi nanghihinawa. They do not grow weary in doing well, for they know that in the proper time, they will reap a harvest. Sila yung hindi nagsasawang magmahal, hindi nagsasawang magpatawad, hindi nagsasawang magpuri sa Diyos, kasi alam nila na ang ending, matagumpay sila. And sabi nga, aim at heaven, said Lewis, and you will get earth thrown in. Aim at earth, and you will get neither. And lastly, sabi nga, in the midst of the pessimism, gloom, and frustration of the present hour, there is one bright beacon of hope. And ano yun? And that is the promise of Jesus Christ. Ano sabi? If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Kaya mga kapatid, kaibigan, kamanggagawa kay Lord, si Lord babalik siya. Diba? At may inihanda siya sa buhay natin. Kaya sinulat ko sa baba, keep hoping. Ang ganda na sulat, no? Calligraphy yan. Keep believing, di ba? Kaya naman, and lastly, pangatlong conclusion, ayan, eto, ngayon, di ba, sa panahon natin, uso nga, di ba, yung parang ma-feel mo na dry ka, di ba, kasi mainit din, di ba, summer. Pero ako, ang natutunan ko nga dito, pag summer, in order na hindi ka ma-dry spiritually, di ba, ano ang dapat solusyon? Dapat uminom lagi ng tubig, tas kung puno ka man, dapat nakatabi ka, di ba, doon sa tubig o sa ilog, di ba? Kaya hindi ka matutuyuan. Okay? Kaya ganun din sa buhay natin. In order for us na hindi tayo ma-dry, lagi tayo, di ba, na maging rooted sa mga pangako at salita ng Diyos. At hindi ka madadry. Amen?